AS pala yung connection. Okay. Strategic connection. Now, ito din po pala ang magiging cycle natin tuwing may bago po kayong napapa-join. Ang common kasi nagiging problema po natin minsan, madali po kasi mag-direct. Honestly, ang pinakamadaling gawin mag-direct. Ang pinakamadugo po magturo. Kasi lalo na kung dumami ng dumami ngayon, kasi katulad sa perspective, meron na pong ibang way para ka magkaroon ng maraming prospect. Yung pagtuturo, yun ang medyo madugo-dugo. Kaya at least ang gagawin niyo po right now, pagka-join, isend niyo lang po ang link. Parang sa inyo din pala, sa mga leaders, pwede po kayong gumawa ng GC. Ipasok niyo po doon lahat ng mga leaders niyo. Inform niyo po ako, pwede kong ipasok doon yung assistant ko na siya na po ang sisend ng lahat ng links. Para hindi na po kayo ang gumawa ng gano'n. Kasi ang goal po natin dito sa Ascendra, katulad po yung kanina ng kausap ko, nasabi ko, gusto namin dito sa Ascendra na kahit part-timer kayo, kahit nagtatrabaho kayo, pwede kayong kumita ng malaki without giving up your job. Okay po ba yun? Na ang goal natin right now, kung anong ginagawa ng mga prospect natin, ituloy lang po nila, isasabay nilang Ascendra, magagawa nilang Ascendra, pwede silang kumita ng malaki without giving up kung ano man ang ginagawa nila. Kaya ginagawa na po natin yung mga ganitong may Zoom tayo, ganito may mga training, may learning hub po tayo na nasa portal na lahat para maging sobrang convenient po. Kasi may technology na rin naman eh. Lalo pa pag pinanganak na po yung Turbo AI natin. Kasi yung Turbo AI po natin, para may idea po kayo, lahat ng tao, darating na tayo, magkakaroon po tayo ng AI sa ayaw po natin at sa gusto. Ako po, kausap ko na 24 hours ang AI. 2 days ago, nagpabulot po ako ng wisdom to. Ginawa ko yung lahat ng mali. After mga 1 hour, nagutom ako, kumain ako. Fresh pa yun, hindi naman tinahi yung taas, pinayaan na lang. Pagkain ko, siyempre parang piling mo, yung mga kanin-kanin siguro na doon, nag-move pa ako. Yung pala yung pinakamaliit, tumuloy-tuloy yung dugo. Dugo ng dugo. Agad na. Pero na yung matulog, sabi ko baka pag natulog ako, pagising ko, sarado na. Hindi ako makatulog kasi naiipon dito yung laway ng dugo, nagigising ako pag tinanong ko yung dentist ko kung anong inumin kong gamot. Niresetahan ako, ipinakabili ko na sana yung gamot, naisipan ko tanong si ChatGPT. Tinanong si ChatGPT, kami dalawa nag-usap ngayon. Sabi niya, huwag ko daw muna inumin agad. Tinanong muna ako niya, nahihilo ka ba? May nangyari ba sa'yo ganito? Kung wala, huwag ka muna uminom ng gamot agad-agad. Second, yung dugo mo ba, puro dugo o may laway? Sabi ko may dugo lang at may laway, okay pa yan, safe pa yan. Hanggang hindi ka pa nahihilo, huwag ka na muna uminom ng gamot. Okay lang, normal lang yung nangyayari mo, especially kakabunot lang ng ngipin. In short, ganoon na rin po darating ang time. Ang pagkakaiba lang ng Turbo AI po natin, nawala tuloy si Sir George. Okay. Ang Turbo AI po natin, ang kaibahan para magkaroon po kayo. Kasi may mga AI ngayon na may specific lang siyang mundo. Katulad ng ChatGPT generalization masyado. Pero may mga iba pang katulad ng Gemini. Ang Gemini, mas sila pag mga edit ng pictures or ng videos. Okay? Ngayon, ang Turbo AI natin, nakafocus naman po siya para sa Ascendra. Na pwede niyo pong siyang tanongin ng mga specific na si Ascendra lang ang makakasagot. Pwede niyo tanongin siya paano. Sino ang top 1 noong December? Masasagot niya. Sino yung top earner na bata na nag-aaral ng ganito? Masasagot niya ni Turbo AI. Kaya parang kung gaano nyo kakulit, tinatanong si upline nyo na kung ano-anong mga tanong nyo, ang tatanungin nyo na ngayon si Turbo AI. Kaya pag nagkaroon po ng gano'n, ang laki pong trabaho ang mawawala po sa mga SP, sa mga mentor. Nakita nyo na yung customer experience, yung video ng customer experience na si Donor nagsasalita. Darating po ang time, lahat kayo magkakaroon ng VR, bibili na lang po kayo ng VR. Pag pupunta kayo ng office, gusto nyo pumunta, VR na po kayo pupunta. Nasa bahay ka ninyo, pagpasok mo ng VR, kasi pwede pong ma-photocopy itong lugar. May machine,
na ilalagay lang yan sa gitna, lalabas lahat tayo, makakopya nyo ito lahat. Pati itong digital board na to, itong whiteboard na to, itong flooring na to, makikita. Nakakopya na po to. May machine na pong ginagamit gano'n. Ngayon, ipapasok mo sa virtual. Pag napasok na po to sa virtual world, pag gusto mo pumunta dito, try to imagine, isusot mo lang to. Tapos nandiyan ka na, pipili ka ng elevator, pag akyat mo, pasok ka dyan. Pwede ka nang mamili kasi doon kami pupwesto. Hahanap kami kung saan kami pupwesto, pwede mo kami puntahan at pwede mo kami kausapin. Kung paano kami magsalita, paano kami gumalaw, anong talino namin, yun na po ang makakausap nyo. Kahit kailan nyo gusto kausapin. Kahit 1,000, sabay-sabay kaming kausapin, pwede na po yun. Yun po ang tinatawag na Web 3. Ang Web 3, darating ang time, ang mundo na natin sa loob na po ng online. Sa ayaw at sa gusto natin, doon po tayo papunta lahat. Pag bibili kayo ng package, pwede na doon na kayo bibili sa Web 3. Pasok kayo, diretso kayo sa account at bili kayo. I-click yan, i-deliver yan diretso kung saan nyo gusto. Doon po tayo papunta. Yun po, kung iba kinikilabutan po, tandaan mo yung dati, sabi, huwag tumanggap ng pagkain sa stranger. Tama? Huwag sumakay kung kanino. Tama? May crab na po kayo. Tama. Sinong naghahatid ng pagkain nyo? Stranger. Saan ka sumasakay pag pupunta sa point A to point B? Stranger. Marami pong nakakatakot na kwento noon na hindi namin dapat gawin pero ginagawa na natin because yun talagang evolution. And we are the only networking company sa ngayon na doon po pupunta. Ang alam ng iba, yung AI automation. Yung parang pag sumagot ka, pwede po bang bumili, ano po bang gusto mong bilhin, bla bla bla, ganun lang. Sa atin hindi po. Mas malalim pong AI yung ginagawa po natin ngayon. Kaya ito, this is the physical. Darating na time lahat ng experience na ito, makikita nyo na po sa loob ng mismo. Kaya nakita nyo naman yung nandun, nakapag-try na po ba kayo? Yes. Yung, anong tawag niya? Expo. XP experience, tama? I-try niyo po, libre po, wala namang bayad. Punta po kayo dyan, assist lang po kayo, subukan nyo para makita nyo kung saan po tayo papunta. Okay? Ready na po ba kayo? Yes! Okay, magsisimula na po tayo. Nababalan ko ito. Okay. Ayun. Ikaw. Parang ang ganda lang. Tama ba ako? Ilang minutes ba ito? Ayun, din lang pala kayo kilot ito. Okay, ngayon. What is the strategic connection? Always remember this, meron tayong tinatawag na Mann principle. Ang Mann principle, hindi kasi lahat ng tao kailangan yung pag-aksayahan ng oras na kausapin. Kasi mag-burn out lang po kayo kung akala nyo lahat ng tao pwede nyo maging prospect. Kasi may nagsabi sa akin dati, ba't mo bibentahan yung taong yan, mas uunahin niya yung pangkain kesa dyan sa mga barrel ninyo o yung mga supplement na yan. Sabi ko, tama ka nga. Kaya huwag niyo pong bentahan yung wala pong pambili. Yung walang pambili, turuan niyo kumita ng pera. Yung may pambili, ang bentahan po ninyo. Nagigets po natin? Yes. Imagine mo na lang nandun ka sa Alaska, nandun ka sa snow area, tapos nagbibenta ka pa ng yelo. Nagigets niyo po yung point ko. Ibig sabihin, hindi lahat magiging market, hindi lahat dapat aksayahan ng oras. Ang hanapin nyo, yung may man. Letter M means, ibig sabihin, meron siyang pera. Capable siyang bumili. Kasi madali pong kausapin ang taong may pambili. Ang hirap kausap ng taong walang pambili. Mas marami pa sila minsan tanong. Totoo ba yan? Nakakaligtas na talaga yan? Safe ba yan? May FDA ba yan? Diba? Ang daming tanong. Pero ang dulo, hindi ako pera. Kaya ang maganda, tingnan nyo may means, may connections po ba siya? Second, may authority ba to? Kung sa isang grupo, may 5, maganda ma-identify mo agad sa 5 yan, sino yung pinaka medyo nasusunod. Kasi pag nakausap mo yung nasusunod, pag na-close deal mo, halos close deal mo rin yung 5. Pag kinausap mo yung hindi nasusunod,
kahit ano pang desisyon nito, baka hindi lang ito madadala pa rin ito dahil yung apat o yung pinaka-boss niya nasusunod. Kaya dapat dito, mag-asawa. Sino ang unahin mo? Yung babae o yung lalaki? Babae. Grabe naman, babae lang yung nasusunod sa dalawa. Di ba? Parang sanay na sanay ko yung babae, ha? Di ba? Unahin kung sino yung nasusunod. Kaya aalamin mo na lang sa dalawa. Okay? Ngayon, yung needs. Useless na meron kang needs, may authority ka, pero wala naman siyang needs. Kaya dapat ano tong mga needs na to? Yung hindi magbago buhay. Pwedeng na kailangan talaga ng malaking pera, gustong maging sikat, bata pa lang siya, may gusto siyang patunayan sa parents niya. Yun yung needs eh. Kaya ngayon, ito natandaan nyo, ano lang natandaan nyo sa prospect niya? Meron? May needs, may authority, may... Paano kung wala? Kung wala, pwedeng hingian ng kausap. Hingian mo ng referral. Ito ang tip ko sa inyo, kung wala lang naman kayo mga kausap. Example, gusto nyo lang sumugal. Magkano ang click per message sa boosting? Minsan, 50, 100. Yung prospect mong alam mo parang walang pag-asa buhay. O sige, bigyan kita 20, bigyan mo ang kausap. O di ba parang pinag-boosting mo siya ng manual? Di ba, ang gusto ko, may trabaho. Gusto ko, may ganito, may kakilala ka ba may ganito. O sige, ibigay mo sa akin, bigyan ng 20. O di ba, nakaka-boosting na siguradong hindi ka pa Papa. Hindi, ano yung ano nangyari sa boosting, mababaan. Paano ka ibaban? Di ba? Guys, ang pera is just energy. Energy lang po ang pera. Ang pera, andyan lang yung nakapalagod. Ang tanong, if you're going to be creative, ang daling kumita ng pera sa mundo. Nagkakataon lang, marami po sa atin, medyo tamad. Kasi nasanay tayo lahat binadasal. Lord, sana bukas magising akong maaga kasi may trabaho akong importante. Kung si Lord nagsasalita lang, siguro babatukan ka. May alarm clock na. Inaasa mo pa sa kanya. Ang dami-dami na niyang ginagawa. Diba? Tapos ultimo pagising mo, Lord, sana magising ako bukas ng maaga. That's the problem with us. Binigyan tayo ng power, the will to choose, ng choose na, will na pwede tayo mamili ng gusto natin. Pero ending, lahat inaasa natin. Tingin niyo bakit? Bakit gusto natin iasa? Ayaw natin na respond sa ayaw natin na hindi ka may sakit kasi gusto niya. May sakit ka dahil sa lifestyle na ginagawa. Hindi ka mahirap dahil mahirap ang mundo. Mahirap ka kasi pinapaniwalaan mong mahirap ang buhay. Hindi nakasalalay sa government ang pagyaman natin kasi hindi naman tayo kontraktor. Joke po. Okay. Ang pag-asenso po natin nasa atin. Okay, ngayon, dito, sabi ko nga, yung prospect nyo, kung talagang feeling nyo walang potential, hingian nyo na lang ng referrals. Magiging masaya pa kayo pareho. Masaya siya na nagbibigay ng referral. Masaya ka rin na may tagabigay sa'yo referral. Okay? Ito parang tingin mas madali. Yun. Di ba? Kaya diyan ka na. Okay. Okay naman. Okay na. Okay ngayon. Saan kayo titingin ng market? Okay, may tinatawag na warm market and may tinatawag na cold market. Sa mga bago po, ang warm, ito yung mga kakilala po ninyo. Ito yung mga kapitbahay nyo, kamag-anak nyo, lahat ng case sa buhay po ninyo. Ano po yung mga case? Kapitbahay, kamag-anak, katrabaho, katongits, the church, kapitbahay, kapanin po yun. Okay? In short, lahat ng case sa buhay po ninyo, yan po yung warm market. Ano naman po ang cold? Ito yung mga hindi nyo pa po kilala. Ito yung, iba pala yun. Meron isa ditong nag-join. Hindi ko ito makalimutan.
nag-join ngayon dito sa Ascender ng executive. Nasa, kung pagkakaroon ko, I think Dubai siya. Nasa Naga ako 20 years ago. Nasa KFC. Nire-recruit ko yung kausap ko sa table. Ako pa naman, sanay akong malakas boses ko. Nilalakasan ko talaga kasi gusto ko narinig. Hindi ako nahihiya. Bakit hindi ako nahihiya? Kasi simple lang. Hindi naman nila ako papakainin pag nandito mo eh. Kaya wala akong pakialam sa sinasabi actually ng ibang tao because naranasan ko to na dati yung mom ko sobrang bait, nagpapautang sa mga kapitbahay namin, sa mga kakilala niya, ending nung kami po ang medyo nangailangan. Talagang ang hirap maghanap ng tulong. Kaya kung kayo po medyo nakakaluwag-luwag na sa buhay, huwag kayo magpautang, mamigay na lang kayo ng pera. Pero yung ibibigay nyo, huwag nyo nang isipin na babalik ka sa inyo. Nangungutang sa'yo ng 10,000, abutan mo ito, 500, sa'yo na lang to. At least hindi mo naman siya natanggihan, pero at least wala kang napahiram. Kasi ang pera, pinakamadaling ipahiram, pero pag ikaw na nangangailangan, sobrang hirap. Ngayon, nilakasan ko ng sobra yung boses ko habang nagpipresent ko ako sa Naga. Habang ang lakas-lakas ko ng boses ko, pagkatapos ko mag-present, kinalabit po ako ng katabi ko na table. Sir, sabi ko, bakit po? Sasali na ako. Sabi ko, sasali ka saan? Diyan po saan pinipresent mo? Hindi talaga po maniwala kasi di ba nakakarami na ako nun ng sasali daw. Tapos hindi naman sasali. Di ba, sali ako next week. Nung next week, tinatawagan mo. Hindi na sumasagot. Tawag ka pa ng tawag, naka-off na cellphone. Di ba, gano'n? Kaya, nung nag-join siya, gulat ako naman. Then after, pag-join siya, hindi naman niya masyadong na-workout kasi nag-aaral siya that time. After 2 decades, nagkausap kami sa Zoom, ang prospect ng isang distributor po natin, and ngayon, nag-join siya, executive, and active na active. Kaya ang code, hindi po ito mauubos. Paborito ko to dating gawin kasi mas marami akong hindi kilala kaysa sa kilala. Maniwala po kayo sa hindi na masada po ako ng jeep ng 5 years. Lahat ng extra income na ginagawa ko, ginibab ko nung nag-networking ako. Ang hindi ko nalang ginibab ang mamasada ng jeep. Bakit? Kasi nare-recruit ko pa yung pasahero ko. Lalo na pag may pasahero akong katabi ko, lalo na napapaganda usapan namin, lalo kung pinapatagal yung pagpamaneho ko, para talaga tatagal kayo mag-usap. Doon ako talagang, ang hilig ko dito sa cold market, lahat ng pinapagupitan ko, pinapalinisan ko ng kuko, ng manicure, pedicure, nire-record ko lahat. Kasi para sa akin, wala naman mawawala kung mag-aalo ka. Tama? Okay, ngayon, kaya dito, para mas madali, ilista nyo po, meron ba kayo mga 20 kilala na tao? Ilista nyo po yung 20, pag-usapan po nyo ng SB nyo kung kailan nyo siya makakausap agad. Kaya dapat sa mga bagong member, pagka-join nyo po, lista ka ng 20 warm market, 20 cold market. Pagka-lista mo lahat ng yan, kausapin mo na yung SB ninyo, kausapin nyo agad na dapat within a month, matapos nyo agad yung 40 taong yun. Clear? Yes. Okay, sige. Next. Ba't pag ikaw bumibigod? Ano, may ginawa ka? Okay na yun, siguro. Ako, pipindutin mo lang. Okay, ngayon, eto, may flow po kung paano kayo dapat magbagsak. Parang even sa pagtutok ko. Sa pagtutok, marami nagtatanong sa akin na paano ko napapanatiling buhay ang tao. Unang-una, napaka-importante po ng tone of voice. Na dapat marunong ka tumataas, bumababa. Pag sinabi mo malaki, malaki din ang boses mo. Pag sinabi maliit, maliit. Dapat nagaganon-ganon mo ang tonality ng boses mo. At dapat, gumagalaw din po kayo. Bakit importante gumagalaw kayo? Ano yun? Kaya importante gumagalaw ka, una, para hindi antukin yung mga nakikinig sa'yo. Kasi yung liit nila, kaya, isa yun. Second, nagbibigay ka na agad ng authority.
na dapat ito yung susunod. Kasi habang gumagana sa'yo, napapay sila na ito dapat ang sundin. The same with this. Ang tao, ibibigay nila, pero kailangan mo munang ibigay. Paano yun? Maglakad kayong nakangiti sa kalsada. Ano makikita nyo? Ano makikita nyo? Masaya. Maglakad kang nakasimangot. Ano makikita nyo? Simpleng ruling. Sino taga-probinsya? Ano mga taga-probinsya dito? Sino ang nagpalipad ng saranggola? Okay. Tanong, di ba sa probinsya magpapalipad ka ng saranggola, sabi nila parang tumima ka daw? Yung para? Okay. Rule yan ng mundo. Ang mundo, may tinatawag siyang pattern or pwede siyang tawagin ng program. That is the basic example ng karma. Kung ano ang tinapon mo, ibabalik sa'yo. Hindi ka papakinggan ang prospect mo kung hindi ka rin marunong makinggan. Kaya ang una mo, pag may prospect ka, huwag ka agad-agad maglatag ng lahat ng gusto mong ibagsak. You need to wait na ready na sila. Paano mo malalaman na ready na sila? Okay, una, alamin mo what keeps them awake at night. Ibig sabihin, ano ba ang kadalasan iniisip nito? Ano bang iniisip ng estudyante? Pag-aaral, dagdag pera, gala, gadgets. Anong iniisip ng medyo may mga edad? Stability, pera, or pwede pa bang magkaroon ako ng pagbabago pa ba sa buhay ko? Anong meron iniisip ng mga empleyado? Diba? Pinakadulo halos lahat common denominator pera. Bakit pera? Kasi ang pera, siya ang bridge ng lahat. Ibig sabihin, kahit gaano ka kagaling magluto, kung wala kang pambili ng lulutuin, useless yung talent mo. Tama? Okay, ngayon, pag alam mo na, at yung example, nagtatrabaho, kumusta ka? Kumusta? Magkano natitira sa sweldo mo? Tingin mo, anong nangyayari sa'yo mga 3 years from now, 5 years from now, ipapakita mo sa kanya. Then after, nagkausap na kayo, identify their trigger points. Lahat ng tao, ito nga ang nagiging common denominator. Heartbroken. Paano malalaman ng trigger points? Anong trigger points ng heartbroken? Galingan mo na lang na dapat sa susunod na makita ka ng ex mo, mas magsasabi siya, sayang bakit naghiwalay kami. Tama? In short, na-motivate mo siya na lalong ayusin niya buhay niya. Huwag kang papayag na yung ex mo, pag nagkita kayo, ang sasabihin, buti na lang, iniwan ko yan. Trigger point lang eh. Ano ang trigger point ng mga matatanda? Tita, sure ka ba na pag tumanda ka, may mag-aalala pa sa'yo? Don't get offended ko, pero honestly, pag mahirap ka at matanda ka na, pinagpapasahan ka. Ate, dyan naman sa'yo si mama, nakakadalawang araw sa akin. Hindi, sa'yo naman kasi nung isang araw, akin din yan. Pero pag mayaman yung matanda, na, dito ka sa amin, sa buwan ka. 2 buwan ka, wala, that's life eh. When money talks, everybody listen. Tama po ba? Sino ang nasusunod? Panganay na may pera, ay panganay na walang pera, o bunso na may pera? Bunso na may pera. Sa reunion, sino ang sikat? Yung matalino o yung may pera? Pera. Sa inuman, ano ang trabaho ng walang pera? Runner. Bili ka yelo, bilisan mo, di ba? Pag nalaman mo na ang trigger points sila, i-match mo na ngayon na anong solusyon? Ascender. Ang good thing po sa atin, sa industriya ginagalawan po natin, ang market natin, lahat. Kasi dito ka lang papunta. Lahat ng tao gusto ng dagdag na income. Kaya lang, ang kagandahan po sa atin, pwede mo siyang gawin kahit anong oras.
Katulad sa Pilipinas, hindi na po kayo pwede magkaroon ng second job, third job, unlike sa ibang bansa. Pero pwede ka dito sa Pilipinas na may first job ka at meron kang asendra na second job. Yes. Kasi pwede mo siyang gawin kahit anong oras mo available. Eh lalo pa ngayon kung noon na, nung panahon po namin, na nagagawa na ang pag-network kahit wala pang online, what more ngayon? Na meron ng online na pwede nyo na itong magawa. At isa pa, may cellphone po kayo. Sa totoo lang, kasalanan na po sa panahon ngayon na may cellphone kayo na hindi pa kayo yayaman. Bakit? Noong unang panahon, tingin nyo magkano ang worth ng cellphone? Milyon ang halaga po ng cellphone na para meron kang communication na mag-a-assist po sa buong mundo na pwede kang makapag-communicate. Eh dati, sobrang hirap po mangyari yan. Ngayon, nasa kamay nyo na lang po. Kaya lang, ano ba ang ginagawa natin madalas sa cellphone natin? Nanonood, panood ng kung ano-ano. Actually, mas naging worse siya kasi hindi natin nahahalata na may isang psychology po. May mahilig bumili sa online. Alam niyo po ba na hini-hypnosis po tayo ng mga social media? Yan ang mga, social, ano po? Hindi. Yan ang mga apps. Yan ang mga apps na yan, dinisign po nila yan para magkaroon tayo ng hypnosis. Ang hypnosis, ito yung parang na-hypnotize. I-trigger nila ang emotion mo, masasayahin ka, maluluputin ka, makikita mo iba-iba yung flow ng napapanood mo. Pag napasunod ka ng mga 4 times, masaya, malungkot, nakakatakot, lahat ng emosyon dinaanan, susunod commercial. Ginagawa yan sa atin dati ng TV. Kaya ang TV may mga soap opera, pansin mong soap opera, lagi kang papasayahin, palulukutin, patatakutin, then after, commercial. Mas malakas ang probability na bibili ka pag ang emotion mo dumaan sa ganun na cycle. Then, if you are not earning with that phone na meron ka, sigurado ko, ikaw yung pinagkakakitaan. Libre ang TikTok. Libre ang Facebook, tama? Pag may libre, at lahat yan libre, ibig sabihin, ikaw yung produkto. Kaya dapat you should learn how to use the technology sa advantage mo, hindi sa disadvantage mo. Lalo pa ngayon, ang daling bumili, ang sarap mag-click, at minsan, ang dami mo nang binibili, hindi mo naman binubuksan. May mga nakakaranas noon. O pagkabili mo, tambak mo lang dyan. Okay, kaya ito yung point ko na dito dapat maintindihan natin na ang pinakasolusyon ng lahat ng kailangan ng mga tao, walang ibang hindi? Sa health, ano? Gusto kumita ng pera? Sa bata na gustong magkaroon ng mga ipopost sa Facebook? Sa heartbroken? Nai-gets mo? Sa lahat po ng kahit anong sitwasyon, anong solusyon? Okay? Clear? Yes. Okay, ngayon, dito po sa market po natin sa prospects, para mas maintindihan po natin na hindi talaga siya mauubos, may tinatawag po tayong warm. Ang warm po ng offline, ito na yung kanina in-explain ko na mamimit nyo, nakakausap nyo, binibilan nyo ng karne, nakikilala mo sa mall, ka-churchmate mo, yan po yung warm offline. Ang warm online, ito naman po yung mga nakachat mo na dati, nakausap mo na dati. Kaya nagiging way ito ng technique ng iba na nakikipag-commentan po sila sa mga post ng ibang tao. Importante po na nag-comment ka sa post ng ibang tao kasi pag kadalasan makikita mo ang mga posting niya ng for 3 months. Kaya ang science po dito, mahilig po kayo dapat mag-post everyday. Kung gusto niyo pong magkaroon ng maraming engagement ang social media, especially ang Facebook, mag-post kayo at least 5 posts per day. Ano itong 5 ipopost ninyo? Daanan nyo yung hilig ng iba't ibang tao. Pwede ka mag-post ng tungkol sa politics,
Pwede kang mag-post tungkol sa showbiz. Pwede kang mag-post na tungkol sa drama or tungkol sa makulit. Tapos pwede ka rin mag-post ng tungkol sa'yo. Ang kagandahan dito, example, ako, nag-post na, nakita nyo ba yung post ko kahapon? Ano yung post ko? Okay, si Linda Walker. Kilala niyo po ba siya? Yes. Okay, sino siya? Siya po ay nagkaroon ng 790 score. Okay, si Linda Walker po, kaya ako lang pinost yan. Actually, maliban sa nagandahan ako talaga sa pinanood ko siya, ang pinaka-purpose ko yun, for me to retain the connection sa mga iba't ibang tao. Kasi once na nilike mo, o kinomentan mo yung post ko, for 3 months, lahat ng posting ko makikita mo. Kaya nga di ba mapapansin mo, bakit may mga friend ka sa Facebook na hindi mo na nakikita ang post niya kasi wala na kayong interaction? Alam niyo rin po ba yung people you know? Ibig sabihin, sinilip kayo nun. Sinilip kayo na tinignan kayo, kaya makikita niyo kung sino din sumisilip sa inyo. Ngayon, pag una, magbibigay ka mo ng value. Post ka ng alam mong mag-trigger ng iba't ibang emosyon sa tao. Post ka ng pagkain. Post ka ng maasim na bagoong. O sino mag-trigger niyan sa mga OFW? Namimiss niyo ba yung ganitong pagkain? Kaya, di ba naalala niyo dati yung kung sino man po ang magla-like, magha-heart ng post na to, post ng isang rebulto, magiging maswerte siya, type amen. I-type ka na yun namin, nalibo-libong tao. Libong market yun. After mag-post ng religious, sunod na post, nagpo-promote ng negosyo. Di yung lahat ng nag-amin na yun, kita nila yung pinost mong negosyo. Nagigets po ninyo? Okay, ngayon, dito, kaya importante mo nagpo-post kayo araw-araw, tapos tamaan nyo yung iba-ibang oras. Post ng tanghali, post ng hapon, post ng gabi. Bakit? Para yung nag-online ng tanghali, makikita pa rin post mo. Yung nag-online ng hapon, makikita pa rin yung post mo. Para imagine mo lang, nagpa-flyers ako sa kalsada. Kung 24 hours ako mag-flyers, di lahat ng dumadaan, mabibigyan ko. Eh paano kung magpa-flyers lang ako ng tanghali, di yung dadaan ng gabi, hindi ko na mabibigyan. Yun ang explanation bakit sa online, kailangan mag-post na kahit 5 posts per day. Kung nahihirapan ka mag-isip, pwede mo tanongin na lang po si ChatGPT kung ano gusto mong i-post. Kung hindi ka pa marunong magtanong kay ChatGPT, maghanap ka ng mga distributor na maraming engagement, kung anong post niya, i-post mo rin. Huwag niyo na pong pahirapan ng sarili po ninyo. Kaya nga tawag sa atin, copy business. Kopyahin mo na lang, huwag ka na mag-isip. Magkakaroon ka rin naman ng sarili mong identity. Okay? Yun po yung war. Ngayon, yung code na offline, ito naman yung sabi ko nga kanina na hindi po ninyo mga kilala. Ito yung mga hindi nyo pa kilala, hindi nyo pa nakakausap. Huwag kayong mahiya. Ang importante lang dito, meron kayong conversation. Ano yung dapat na conversation nila ninyo? Walang kailangan ng script. Kami dati nangungulit lang kami nila Jackie, naalala ko nasa Bicol. Pag pauwi na kami minsan at nakukulangan pa kami sa kausap, naglalaro na lang kami. Sabi ko, magtuturo ako ng tao, pagkaturo ko, lapitan mo. Ganun kami. O Jackie, turo ko yun. Ay, yung nakaitim na lalaki, lapitan, malalapitan niya, kakausapin niya. Pag nagkamot ng ulo, tumalikod, ibig sabihin, rejection. Kaya kami, tawa na ba? Mas masarap ma-reject pag grupo. Masakit pag mag-isa. Ako na naman tatawagin minsan. Minsan babae ko turo sa akin. Ay, babae, lapitan mo. Lapitan mo yung babae. Sabi ko, miss, nakita mo yun, yung check na yun? Bakla ba yun o hindi? Tapos sa tao yung babae, hindi. Ganun. Tapos kakausapin ko na, hindi, pasensya ka na, pinubalit lang kita. Kasi meron kaming dito, naghanap kami ng gustong kumita ng pera. Gusto mo ba? Ganun. Tapos diretso ko na. Example, kaharap ko to. Kaya kami, miss, naghanap kasi kami gusto kumita ng pera. Okay lang ba kung uupo ako? Pero, umupo na ako. Hindi ko siya tinatanong. Kinuman ko siya na okay lang ba? Umupo ako. Ang Pilipino, rare naman po yan maging straight. Di ba? Ilang beses ka nang tinanong, kain na. Kahit gutom ka na, hindi. Busog ka. Pero sa utak mo, mga 3 pang yaya. 3 pang yaya. Ganun ang Pilipino eh. Hindi tayo marunong maging straightforward. Kaya kami, sinasamantala namin yun. Minsan din dati nagbabahay-bahay kami. Dito naghanap kasi kami ng gustong kumita ng pera. Baka gusto niyo po, pwede pumasok sa bahay niyo. Nasa loob na kami, wala na, tapos yan. Ang sasabihin nga lang namin din,
5 minutes lang. Yung 5 minutes yan, isang oras ka na. Yun, ganun lang. Kaya, ang importante dito, approach mo lang. Sa mga kinakabahan pa at hindi sanay mag-approach ng code, magkaroon ka na ng script para mas hindi nakakakaba. Ngayon, kahit diretso mo, inausap mo, kinabahan ka, nag-blackout ka, kasi ka na, bago ako, teka lang. Ito po kasi sir, gano'n mo na lang, matatawa na lang yan, tapos kausapin mo ulit, yun na. Yung kaba naman, laging naman nandyan, lahat ng first time may kaba. Para yan kung naliligo kayo ng tabok gamit nyo, di ba anong kasabihan, malamig ang unang buhos. Ito maligo ka, ilagan mo. Ano yung pangalawa? Malamig pa rin kasi technically yun pa rin yung una. Kaya sa dito, pag nag-approach kayo, approach lang kayo. Pwede kayo mapahiya, pwede kayo ma-blackout, pero normal lang yan sa umpisa, ituloy-tuloy mo lang, mawawala din yan. Okay? Yes. Okay. Etong code sa online naman. Pwede na po kayo kung gusto nyo, yung sinasabi ko na pwede kayo mag-massive, i-message nyo lang lahat nang makita nyo ang pinaka-technique ka dyan. Di ba pag sa messenger mo, minsan makikita mo yung friend mo rin na online, tawagan mo na lang, huwag ka na magtanong, ba't ka tumawag? Hindi kasi nandito ako ngayon sa Ascendra, ito kasi ginagawa namin gagawin. Hindi ka na nagpaalam. Makikinig naman yan pag gusto. At kadalasan, hindi naman yan basta-basta ibababa. Rare ang Pilipinong ganun eh. Mas maraming Pilipino kahit inis na makikinig pa rin yan. Kasi nga, nahihiya. Okay. Dito sa code, isa pa pwede nyo pong gawin is boosting. Pwede naman po kayo mag-boosting dyan. Magpaturo na lang kayo mag-set up sa mga marurunong ko. Tao na po ang lalapit sa inyo. Among this four, if you're going to ask me, ang pinakamura, tingin nyo, anong pinakamura dyan sa apat? Warn offline, warn online, code offline, or code online? Actually, ang pinakamura sa totoo lang po, ito. Bakit? Ito pong code offline, gumagastos ka pa rin ng oras. Ito, you're spending oras at pera. Kasi pag may prospect kayo sa offline, minsan papakapihin nyo, papakainin nyo. Kaya ito ang pinakamura. Bakit? Ang gagastusin mo lang boosting. Tapos tao na lalapit. Normally, ang mag-i-inquire sa'yo, kadalasan interested na. Ang pag-uusapan nyo na lang, paano yung business. Kesa dito, baka magkukwento ka pa ng pagkahaba-haba. Kumusta ka? May pangarap ka? Anong background mo? Anong favorite food? Mahaba ka ng ligawan nyo eh. Di ba? Kaya ito yung pinaka-actually mura. Pag once na natuto po kayo, ang kasyo na lang dito, kung magaling ka mag-convert, ibig sabihin, yung nag-inquire, kayang buong ma-convert na from negative maging positive. Parang walang tiwala sa sarili, magkaroon ng tiwala. Then, matututo din po kayo niyan as time goes by. Sa mga bago, huwag naman po kayo masyadong magmadali. Kasi bago din kami naging magagaling ng ganito, it took us siguro ilang months, ilang years na kasasalita, kakakausap ng tao araw-araw. Ang naging business pa nga namin doon, dapat na mga host po kayo. Kaya sa mga bago naman po, don't rush things. Kasi ang isang bagay na minadali, madali din na mawala. Sabi ko nga, ilang taon tayo bago natuto magsalita? Ilang taon tayo bago natuto kumain? Ilang taon tayo bago natuto maglakad? Kaya sana po, sino dito ang mga 1-year-old sa industry? Walang 1-year-old dito. Yung isang taon pa lang sa networking. Wow. 1 year pa baba, para clear. 1 year pa wala. Ilang buwan ka pala? At dito ka nagsasaya na sumali, hindi ka naman sumali sa ibang company. Okay. Ngayon, sa mga bago, enjoy nyo lahat. Enjoy nyo ma-reject. Enjoy nyo magutom. Enjoyin nyo na lahat ng bagay na nararanasan mo kasi darating ang time yun ang pinakamamiss nyo. Ako, I'll be honest with you. Saan ako mas masaya? Nung naging top earner ba ako, nung kumikita na ako ng malaki? Or nung hindi? Honestly, mas maraming happiness nung hindi ka pa kumikita ng malaki. Yung gutom na gutom ka, bigla kang lingon mo, nakita mo yung upline mo, wow, parang Panginoon yung nakita mo. May libre na. Tapos pinakain kami siya, ang nilibre lang sa'yo, extra rice. Pero ang saya mo na eh.
Minsan nakita mo lang yung mga top earners, makamayan mo lang. Ay ako, walang liguan niya ng ilang araw, o yung kamay, may plastic mo. Para yung pabango ni Apply dumikit sa kamay mo na ginaganon-ganon mo na hindi mo siya makalimutan. Ganon kami dati, nagrabe ang tingin namin sa mga Apply namin. Talagang parang kinikilig ng sobrang sa crush mo. Kaya sa akin, ang mundo natin, always remember this, sobrang bilis po ng mga pangyayari. 43 years old na po ako. But I can still remember, nung nirecruit ako sa Bicol, binigyan ako ng flyer, 20 years old ako that time, October yon ng 2003. Hindi ko po yun makalimutan. Nung binigyan ako ng flyer, nakalagay doon, do you want to earn extra income 5 to 15,000 per month? Hindi ko po yun nakakalimutan. Pag ang damit mo, iisa, dalawa lang ang maganda, ang dali sa utak na pag may okasyon, alam mo na isusuot mo. Sa panahon ngayon, hindi nakakatuwa. Kaya pinag-aaralan ko po ang minimalism. Kaya linis ako ng linis ng damit ko, pinamimili ko na pati mga ang dami kong sapatos na mga high-end. Sira-sira na kasi hindi nagagamit. Kasi di ba minsan, pag may sapatos ka, anong favorite mo, yun na lang lagi mo gagamitin. Kaya dapat daw sapatos mga 7 lang. May balat, may rubber shoes, yun lang. Kasi nauso sa atin yung materialism na lahat ng kulay gusto mo, lahat ng ganito gusto mo, tapos ending, namumroblema ka ng lalagyan, susunod ang problema mo, bahay naman para lumaki ng lumaki, parang walang katapusan. Ako, dami kong damit, ngayon nakagbukas ko, puno yung aparador, wala akong masuot. Hindi na, kaya tanggal ako ng tanggal, pinamimili ko na pinamimili, gusto ko bumalik sa ngayon kasi mas marami akong masasayang moment rather than mag-iisip ka ng bag na susuot mo. Susunod, anong forma isusuot mo. Susunod, anong terno ng sapatos sa pantalon, sa damit mo, sa bag mo. Susunod, hindi lang lalabas. Ang hirap mag-isip. Diba? Kaya sa akin, enjoyin nyo kasi mag-isa yan sa pinaka-moment na may miss nyo. First encashment ko dati, 500 pesos. Yung naka-ATM na. Ang labas ng pera, alas 4 ng hapon. 3:55 p.m. nasa harap na ako ng ATM. Inanapay ko yung oras. Malapit na. Yes, alas 4. Yung big-big mo kumain. Kinakabahan ka kung lalabas pa talaga yung pera ko. Tapos paglabas, 500. Grabe na yung saya mo. Kaya sa akin, ano yung moment? Enjoy nyo kasi sa isang clip. Imagine mo 20 years old ngayon, 43 na. Isang gano'n. Kaya, kung ano man ang kung nagugutom ka man ngayon, enjoy mo yan. Kasi darating ang time, mahihirapan ka na mag-diet. Kaya makikita mo yung mga networker na alam mo kumikita biglang malaki, biglang lolobo yan. Bakit nabayan? Kasi nung panahon taggutom yan, kahit magugutom, walang pambiling pagkain. Kaya pag kumita, magugutom ka lang kakain. Magugutom ka lang ng konti kakain. Lolobo yan agad. Kaya sa akin, enjoyin niyo po kasi ang life natin, it's not pabilisan. Hindi naman to padamihan ng damit, ng gamit. Ang pinakabuhay natin, pasarapan to ng tulog, pasarapan to ng araw, paano mo ini-enjoy yung buhay mo araw-araw. Kasi minsan sa daming gusto mo, mas naging stressful tuloy yung buhay mo kesa nung hindi pa ganun karami yung gusto mo. Nagigets po natin? Kaya we just need to balance yung lahat para mas maging masayang araw-araw natin. Okay, ngayon, tapos na po tayo dito. Dito naman tayo sa ways to connect to your prospects. Ito number 1, get curious and ask question. Ibabalik sa inyo ng prospect nyo kung anong ibibigay nyo sa kanila. It's more about them. Kumusta po kayo? OFW, napakasimpleng mag-connect. Ano yun? Kumusta? Gaano na karaming resibo na ipon mo? Tama? Anong pakaramdam na yung pinadala mo ng pera sa Pilipinas, ang kinakain, lechon, prutas, minudo, ang sarap, tapos paglingon mo, pagkain mo, itlog. Makakapag-connect agad kasi gano'n ang buhay ng OFW na wala man lang nakakaalala kung kumusta sila. Mas marami ang lagi padala ng pera, pahingi ng ganito. And basically, yun ang doon ka magkoconnect kasi yun ang totoong nangyayari.
Mga empleyado, anong paano ka magkukonek? Hindi mo sweldo yung natatanggap mo. Ang sweldo mo, yung natitira sa sweldo mo. At kadalasan, ang natitira, wala din. Bakit? Dinisign ng mundo natin ang ekonomiya para ubusin ang pera ng tao. Ang bilihin, pagmamahal po ng pamahal. Kasi hindi po healthy sa economy na nakakaipon ng pera ng mga tao. Kasi pag nakaipon po tayo ng maraming pera, hindi tayo magtatrabaho. Pag hindi ka nagtrabaho, titigil ang ikot ng ekonomiya, walang kikitain ng government natin kasi sa taxes sila kumikita. Inimbento ang occasion para gumastos ka ng pera dati. Kaya nga pag January, anong meron? New Year. Pag February, Valentine's. Imagine mo na lang. Hindi natanggap natin sa utak natin na namimili ka ng bulaklak na binili mong pagkamahal-mahal saan tayo ng mabulok, pagkabulok itatapon. Bakit hindi na lang natin ang ipamigay plant? Di ba ito ang plant? Alagaan mo, magkakaroon din yan ng bulaklak, galingan mo lang yung pag-alaga. Di ba? Tuloy-tuloy pa. Ngayon, hindi siya nauubos pag March, April, June, July, laging may okasyon. May dulo na higop ng pera. Ano po yun? December. Anong meron sa December? Hindi naman birthday ni Jesus Christ ang nahalala natin. Ang nahalala natin, regalo, exchange gift, parties. Tama? Uubusin natin yung pera at sasabihin natin, gusto natin magbago buhay natin. Kasi mayroon na January. And iikot ng iikot. Kung noon, dinaan pa tayo sa emosyon. Ngayon, dinaan na lang tayo sa trend. Ang kulit ng mga Shopee, bakit? Wala nang okasyon. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Tayo naman, sige, bili. Kasi na-program tayo ng we spend money. Now again, there's nothing wrong about it, pero kung doon na umiikot yung buhay mo at hindi ka na nagiging masaya, yun ang nagiging mali. Kaya dito, alamin nyo kung ano yung pinagdadaanan niya. Pakinggan nyo, intindihin nyo, then kwento ka, ano yung pwedeng maging solusyon? Hindi pwedeng dumagdag ang sweldo ng empleyado ng mabilis. Hindi pwedeng magmura ang bilihin kasi ayaw ng government ng ganyan. Ang pinaka pwede natin gawin, dagdagan ng income. Kaya ang pwede mong iano sa kanya, alam mo friend, meron nakita ang solusyon sa sitwasyon mo. Baka if interested ka, ito yung pinaka-trend. You should learn to use the word trend. Ito yung ginagawa ng karamihan. Kasi ang tao, ayaw po natin ng FOMO. Anong ibig sabihin po ng FOMO? Fear of missing out. Gusto natin lagi kasabay tayo. Ginanon tayo ng Apple. Gaano tayo kakulit, sumasabay sa Apple na makapahal, manipis, paliit. Doon pa tayo, ang bili tayo ng bili. Ito pa pinakamalala. Pinagtatawa na, sa Apple user, pinagtatawa na natin dati ang Type-C. Pa-charging nga kay Type-C ka, Tama? Tapos ngayon, binalik na ng Apple yung Type-C. Di ba tayo naman, sunod tayo ng sabi kasi that is the trend. Now, magagamit nyo po yan sa mga prospect po ninyo. Ipapaintindi niya, ito na yung pinaka-trend sa panahon ngayon. Alam nyo po ba sa lahat ng alam mo ba sa lahat ng siman, ito ginagawa nila yun. Pansinin mo yung sasabihin ko gaano ka powerful, may idadaglag lang ang word. Napatunayan ng pagbabasa, tatalino ka. Napatunayan ng mga scientists na pag nagbabasa ka, tatalino ka. Ano lang binagad ko? Scientist. Kaya ganun ka powerful once na ginagamit mo yung mga tamang words sa kausap po ninyo. Kaya dapat expose ka rin sa tinatawag na bridging or sa tinatawag na matching. Example, eto, engineer. Eh boss, maganda dito may engineer pong kakilala, kumita ng malaki dito, bla bla bla. Okay? Doon mo na pwede i-invite. Engineer, baka interested ka, may papakita ko sa iyo dito. May kailan to, hindi naman ito kakainin masyado oras mo. Baka gusto mo lang makita. Pag okay na siya, pwede na yan.
Kaya hindi ka dapat bitaw agad. Aantayin mo na magre-ready yung prospect. Paano mo malalaman na ready na? Nagtatanong na. At kung sa field, makikita niyo yung body language. Pag nagaganito, hindi pa yung ready. Pag hindi kausap ko to, pero nakaganito yung shoulder blade niya, ano ba yan? Hindi siya ready. Pero kung ano ba yan? Tapos lumalapit pa ako, ready siya. Kaya doon makikita, kung sa online naman, makikita mo naman kausap mo kung talagang disidido o hindi. Nagtatanong, nakikinig. Sa mga tanong pala niya, alam mo na kung ano yung interest niya eh. Kaya dapat maintindihan niya muna na interested ka sa interest niya at ang magiging solution mo, yung ino-offer mo, then doon mo na pwede i-invite at explain mabuti. Clear? Yes. Huwag mag-over-explain. Kung hindi naman tinatanong, pakiusap lang din po, huwag nyo na pong explain muna ng todo yung mga Unilevel, lalo pa yung max income, huwag nyo masyadong explain yan kasi hindi naman. Nung kayo na-invite sa network, dalawa lang ang naalala ninyo sa daming sinabi ng speaker. Una, yayaman kayo. Pangalawa, may bayan. Tama? Yun lang naman maaalala natin. Kaya sa akin, don't over-explain. Mas short, mas concise, mas okay. Clear? Yes. Okay. Etong use content and ads to expand reach. Ito na po na pwede kayo maging content creator. Paano kayo magiging content creator? Mag-post lang po kayo kung ano yung gusto po ninyong lifestyle. Kung ano po ang buhay po ninyo, ilalagay nyo lang po sa social media. Ano ang magiging content mo kung saan ka magaling? May magaling ba magluto ng adobo? I-content mo. Paano magluto ng adobo? May magaling po ba maglaba? I-content mo. Anong sabon ginagamit mo? Paano ka naglalaba? Paano mo natatanggal yung bubble gum? Paano mo natatanggal yung manchang? I-kwento mo na. That is already given value. Ang ituro mo kung ano na yung ginagawa mo dati. Huwag mo nang mahirapan sa sarili mo. Kasi magaling ka na doon eh. It took 3 years para maging magaling dyan. Yun ang ituro mo. At doon pa lang, sino manonood sa'yo? Yung mahilig sa hilig mo. Ayusin mo lang yung title para madali kang hanapin. Paano magtanggal ng bubble gum sa damit? Di yung may bubble gum, tinatype niya, di ba? Paano magtanggal, tapos nakita niya yung post mo, di nagkaroon ka na ng content. Isa din po dito, huwag naman po sana na ini-expect nyo, gagawa ka ng isang video, magpa-viral na po yan. Consistency pa rin po ang virality. Mas marami kang gagawin video, mas may chance na merong magpa-viral. Clear? Ano? Kaya po ba? Yes. Na after dito, gagawa na kayo ng video at ipopost nyo. Yes. Kaya? Kaya. Okay. Kahit ano pong video, huwag nyo napahirapan sa sarili nyo. Di ba, habang naglalaba ka, si tita, saan mo naglalaba ka? Habang inaantay mo yung washing machine matapos, mag-live ka. Kausapin mo yung nanonood. Yun lang. Ang simple ng live ko, huwag na natin masyadong complicated. Tama? Bakit maraming nagda-diet na hindi naman pumapayat? Mali? Hindi po. Tumigil sila. Huwag kang tumigil sa kahit anong diet mo. Sigurado may mangyayaring pagbabago sa'yo. Sa network dito, pustahan tayo. Damihan mo lang kausap mo. Wala man sumali sa'yo. Sa dami ng kausap mo, sigurado gagaling ka naman kumausap. May gets nyo? Kaya walang dapat sa mundo to, anything na gawin mo, meron at meron ibabalik sa'yo. Kung maganda ang ginagawa mo, maganda din ang ibabalik sa'yo. Clear? Yes. Okay. Dito na tayo. Malapit na tayo matapos. Okay. Ito po, rejection is normal. Hindi tayo takot sa rejection. Takot lang tayo kasi ang ini-expect po natin, tayo na po ang nare-reject. Lahat ng tao nare-reject ko araw-araw. Sa mga lalaki, lahat ba ng niligawan mo, sinagot ka? Sa mga babae, yung crush mo ba talaga nakatuluyan mo? Di ba? That is already rejection. Gaano karami ang tumataya sa loto na hindi naman nananalo? Now,
a perfect world because of all the imperfection na meron sa mundong ito. Hindi magiging maganda ang Batman kung walang Joker. Hindi magiging maganda ang kwento ni Mara kung wala si Clara. Hindi magiging magaling ang FPJ kung walang Paquito Diaz. In short, ang buhay natin, hindi magiging maganda kung walang magre-reject sa inyo. Kailan malalaman na hinog na po kayo sa pag-network? Pag hindi na kayo nasasaktan pag nire-reject kayo. Bakit hindi ka masasaktan pag nire-reject ka? Kasi maiintindihan mo na normal yun. Kami tinatawanan lang namin. Gusto mo, ayaw, di okay. Nung nagsisimula ako dati mag-network, hindi ko kalimutan yung flyer. Namigay ako. Maya-maya, lumilipad pabalik sa akin yung mga flyer ko. Kasi yung mga binigyan ko, pagkabigay kahapon. Lumilipad din ako. Sabi ko, kaya pala siya flyer. Di ba? Ang sakit nun! Kasi, ikaw na nagputol, tapos binayaran pa yung mag-photocopy. Parang siguro halaga nun mga 10 cents, 20 cents. Parang nagtatapo ng pera. Nung medyo umanan ako, hindi na ako nasasaktan. Binigyan ko. Pag binire-reject ako, inaasar ko. Bakit siguro mayaman ka na? Kaya alam mo. Kasi pero top earner na ako nun eh. Binubuli ko kasi kung mga ganti-ganti man ang sabi ko ng mga dating sakit na sakit talaga ako nun eh. Kaya lang, gusto kong yumaman eh. Gusto kong magbago buhay ko. Kaya mas nananalo sa akin yung pangarap ko kaysa yung mga sakit na nararamdaman ko. Kaya yun ang naging fuel ko ng pag-network ko. Kaya ang rejection ko is normal kasi nag-o-offer ko kayo. Bakit gusto sa mall ang tindahan? Kasi sa mall maraming taong dumadaan. Mas maraming dumadaan, mas marami ang bibili. Ilang beses na kayong pumasok sa Jollibee at umihi ka lang. Nag-thank you pa yung guard sa'yo, ma'am, balik po kayo. Tama? Nagalit ko ba yung guard? Nagalit ko ba yung may-ari ng Jollibee? Alam nila na normal yun sa negosyo. Ilang beses ka nang nagsukat ng damit. Kasi hindi ka naman bibili. Hahanapin pa may kulay red. Ay wala, sayang. Hindi pa naman sana gusto ko. Tama, that's rejection. Once you're in a business and you're offering something, expect na mare-reject kayo kasi hindi lahat ng tao gusto yung gusto natin. Ang hahanapin mo yung taong gusto yung gusto natin. Clear? Yes. Okay. Detach emotion from outcome. Hindi dahil sa hindi siya sumali sa'yo, wala na sa'yo sasali. Meron at merong taong para sa'yo. Huwag ka lang tumigil, damihan mo lang kausap mo, araw-arawin mo lang, meron at meron. Bakit? Kung ang batayan ko ng pagyaman, dapat napakagaling mong mag-present, dapat matagal ka na sa industriya. The sad part is, mas marami ang kumikita ng mga bago minsan sa luma kasi ang bago hindi nag-iisip, present lang ng present, ng present, ng present. And that is the reason na nangyayari sa atin right now na nakita ko yung kita ng simula ng Feb 1 hanggang ngayon at yung top 1 na sabi ko is bago na naman. Kung last month, first time mag-top 1 ni Neslin, na si Neslin 15 years na OFW sa iba't ibang part ng mundo, ngayon, babae na naman, siguro ito, pero may kalaban din siyang lalaki, babae na naman baka yung mag-top 1, and yet, mga bago to. Kaya sa inyo po, na mga bago, may chance po kayong mag-top 1. Ano ang meron doon? Damihan nyo lang ang kausap nyo. Huwag kayong masaktan sa isa na nag-no, marami at marami dyan mag-yes. Ako nagsimula ako mag-network, sa daming kausap ko, siguro sa mga 100 ang naniwala mga 20. Ang total kong naging downline lahat sa past company ko, umabot ako ng mga 1.2 million na lahat ng tao ko sa ilalim ko. Imagine mo yun, nagsimula na ako, kapitbahay ko, kaklase ko, kamag-anak ko, doon lang. Marami bang naniwala? Oo, at kadalasan ng naniwala yung hindi ko pakilala.
Yung mga kilala ko, halos hindi naman masyadong nag-workout. May mga sumali, pero hindi talaga sila nag-workout. Mas stranger lang sa akin ang pumutok ako. And last, focus on process, not immediate results. Ibig sabihin, gusto ko dating matanong ako nang hindi ko alam ang sagot. Kasi ibig sabihin, may bago akong natututunan. Ang formula ko, simple lang. Pag may tinanong sa akin, sabi tinanong ako, bakit ang produkto nyo, sabi nyo nakakagaling, pero no approved therapeutic claims? Bakit ganon? Then, instead na malungkot ako na hindi ko alam ang sagot, sasabihin ko sa prospect, pasensya na po kayo, bago pa lang po ako. Okay lang po ba, natatawagan ko lang po yung nag-guide sa akin, yung nagme-mentor sa akin, tatanungin ko lang po siya kung ano yung sagot. Then, tatawagan ko, tatanungin ko kung anong sagot, yun ang isasagot ko. Kinabukasan, or sa susunod na kausap namin, saan ako excited? Excited ako, sana tanongin ulit para masagot ko na maayos. Kaya hanggang paulit-ulit ako ng ganun, hanggang pagtagal, isang word pa nga lang ng sinasabi ng prospect, alam mo na sagutin eh. Alam mo na yung itatanong niya, parang gusto mo, pwede na huwag ka na matapos, ito na sasabihin ko. Yun. Kaya, honestly po, 23 years ako sa industry ng MLM. Ang tanong, hindi nagbago. Hindi naman ako nagdadirect ngayon sa inyong mga nagdadirect. Pustahan ako, ito pa rin ang tanong. Scam yan. Pyramidin yan. May bago lang na tanong ngayon na comment. Chinese yan, baka katulad din yan ng isa. May gano'n na. Baka katulad din yan ng ano dun eh. Tawa kami na pati kami nadamay. Okay. Ngayon, ano ba yung mga ibang tanong? Food supplement yan. Kumikita lang yan nasa taas. Hindi yan tatagal. Magsasara din yan. Wala akong pera. Pag-iisipan ko. May kakilala ko na hindi naman kumita. May kilala na ako dyan. Sumali ngayon, wala na. It's just the same. Kaya ang sarap ng industriya natin, kasi imagine mo, 23 years na ako, yung tanong noon, hindi nagbago. Subukan mo mag-doktor, yearly, nag-upgrade ka ng talent mo, ng skills mo, kasi pati yung mga, pati yung mga sakit ngayon, nag-upgrade na. Diba? Iba-iba din yung tawag, yung gamot, nag-upgrade din. Yan, ano mo laging pinag-aaralan? Sa engineer, ganun din, may mga bagong ruling na nag-upgrade lahat. Sa network, hindi nagbabago yung naiintindihan ko natin kung gaano kadali ang industriya natin. Nag-aral kayo, kung nakatapos man lang kayo kahit high school, for sure yayaman kayo dito. Mas mahirap po yung nag-aral tayo. Ano pinag-aralan natin? Science, math, history, lahat yan minimers, algebra. Algebra na lang, grabe, NP na kayo, hindi ko makalimutan. Hindi na nag-move on sa buhay niya, dinamay pa tayo. Di ba laging hinahanap? Find X. Hinahanap lagi yung X niya. Sabi mo, di ba nag-move on sa buhay niya? Di ba? Ano pa? Sa history, tinuruan tayo maging chismoso. Buhay ng may buhay, pinakailangan natin. Kailan pinanganak si Rizal? Kailan namatay si Rizal? Ilan ang naging babae ni Rizal? Kilala niyo ba? Ilan ba naging babae niya? Siya ba? Ang kilala ko lang si Josephine. Di ba Josephine yun? Ngayon, yun yung point ko dito, na sa inyo po, focus sa pagdidevelop po nito. Dati, mag-isa ka, sunod, naging dalawa ka, palakpakan mo. Yung problema mo. Nagtatlo ka, palakpakan mo. After ilang buwan, isa ka na ulit, palakpakan mo. Bakit? Gano'n naman ang puno eh. Ang puno, may taglagas eh. Pag puno, maraming leaves, yung leaves nahuhulog. Ang purpose ng leaves, kaya siya nahuhulog, nabubulok siya. Pag nabubulok siya, siya kinakain ng uod. Yung uod, habang nasa lupa, na gumagalaw-galaw, nabubutasan niya yung lupa na nagkakaroon ng air na mas nagiging healthy para sa mga puno. Yung tae ng uod, siya naman ang nagiging fertilizer ng puno. In short, you need to be hurt for you to be tough. Cycle yan.
Hindi pwedeng puro masaya, masaya, masaya. Kaya nga tayo pansinin, pag tumawa ka, ang sunod ng tawang malakas, tigil. Kasi may polarity. Hindi pwedeng maging masaya ka kung hindi ka naging malungkot. Hindi ka pwedeng palakpakan kung madali ang dinaanan po ninyo. Papalakpakan ka dito, malala pinagdaanan mo at kinaya mo. Kasi anong silbi mo kung akyat ka ng stage, yung nagawa mo, nagawa ng lahat. Kaya you need, what's the difference of ordinary person and extraordinary? The little word extra. Sino ang pinakakikita dito? Yung extrang maaga sa office. Yung extrang late sa office. Yung extrang kakausapin ko pa bago matulog ako. Yung little na extra na yan. Pag tinuloy-tuloy mo yan, madami yan. Kaya para sa akin, ang mundo is fair. Honestly and frankly speaking, kung ano man ang nangyayari sa atin, pasensya na sa word, but we deserve it. Ikaw ang may kagagawan ng sitwasyon mo. Kung paulit-ulit kang niloloko ng karelasyon mo, hindi niya kasalanan yun, kasalanan mo yun. Bakit ka kasi paulit-ulit na nagpapaloko? Bakit hindi mo i-let go? Kasi nagustuhan mo rin in a negative way. Parang sugal po yan. Sa sugal, hindi nakaka-addict ang panalo. Ang nakaka-addict, yung iniisip mong mananalo ka. Kaya pag sumubo kayo ng sugal at nagtuloy-tuloy kong laro at nahook ka dyan, pareho ang tama ng dopamine pag nananalo ka at natatalo. Kaya yun ang sinasabi na house always wins. Kasi pag naglaro ka dyan at ang gusto mong manalo, matatalo ka talaga. And sa mundo natin, it's just the same. Huwag mong i-expect na magkakaroon ka ng extraordinary results na ang hataw mo, sipag mo, katulad sa mga ordinaryong tao. Don't get me wrong, hindi ko po pinopromote na huwag po kayong magtrabaho. Ako simple lang ang naging pananaw ko sa lahat. Gusto ko maging iba ang resulta ko. Sabi ko, anong nangyayari sa maraming tao? Mayaman, mahirap. Anong mas marami? Mayaman o mahirap? Mahirap. Now, nung nakagraduate ako ng computer engineer, graduate po ako, hindi ako nag-apply ng trabaho. Bakit? Kung karamihan na tao pupunta kaliwa, dito sila pumunta ako kanan. Anong ginagawa ng graduate? Kunin ang diploma, mag-apply ng trabaho. Anong ginawa ko? Pagka-graduate ko, iniwan ko yung diploma ko, translate ko sa school, kasi kung hindi ko na kukunin, iba ginawa. And I end up, nag-ibang resulta ko. Sabi sa akin, sinayang ko daw pinag-aralan ko. Kayo po sumagot. Paano ko masasayang, masasabi ko, sinayang ko yung pinag-aralan ko? Kung dumating po sa point ng buhay ko, na lahat ng classmate ko, pag sama-samahin mo dati yung sweldo nila, sa kinikita ko, mas malaki pang kinikita ko mag-isa ako kaysa sa sweldo ng lahat ng klase ko. Paano mo masasabing sinayang ko yung pinag-aralan? End of the day, para po sa akin, if you want to have an extraordinary results, huwag mong gayahin ang ginagawa ng karamihan. Huwag kang kumain ng kinakain ng karamihan. That is the reason why I stopped eating junk foods. Why I stopped drinking soft drinks. I love so much Coke. Ang sarap uminom ng Coke. Yung busog na busog ka. Bubuksan mo. Diba? Tapos iinumin mo may malamig na yelo. Iinumin. Grabe sa nilet go kayo. Alam niyo ang sign? Pag kaya niyong yumaman. Gusto niyo malaman? Yes. Ano yung pinaka hindi mo kaya i-give up? I-give up mo ngayon. Yun ang sign na kaya mo yumaman. Kaya I always want to remind myself na ako may control. I love so much drinking coffee. Nagiging consistent ako, hindi umiinom lang ako ng kape dahil itong nagtutop ako. Pero hindi na ako umiinom ng kape
any day. Pero kung nagkakape ako mga 5, 7 times a day, tinigil ko lahat kasi gusto ko ako may control ng sarili ko. Alak, bihira ko uminom, maliban na lang pagtrabaho. Pero dati, tuwing gabi, ang hanap ko inom. Pero sabi ko, ayoko, gusto ko magbago. I want to have an extraordinary results. Prinamis po namin sa inyo yun. Sabi namin, we will put our name at stake. Just to make it sure na magbabago talaga at marami sa inyo magkakaroon ng resulta. And I'm having a new opportunity and responsibility for me because of being one of the founder. Alam ko yung responsibilidad nyo. And it will never be easy. Gaano karaming buhay ang involved. And kung gusto mo ng panibagong next level na results, kailangan mo rin ng panibagong next level na sakripisyo. And kaya right now, I'm making my alter ego bago. I'm making a new alter ego. Ano pang alter ego? Pwede kayong gumawa ng bago yung character. Hindi ikaw na ikaw yan. Pili ka ng bagong character. Example, pangalanan mo kung sino. Pangalan mo, lagyan mo ng bagong skill. Magaling to. Matalino to. Ito yung pinakamasipag. Ilagay mo doon lahat. Tapos pag gumigising ka, hindi na ikaw yung gumigising, yung alter ego mo. Pag nagtatrabaho ka, hindi ka ordinaryo. Ikaw yung icon ng Ascendra. Pag may kausap ka, may pinapalo up ka, pag nakaupo kayo dyan, dapat nanlilisip ang mata nyo na nakikita nyo, tatayog din ako dyan at pupunuin ko to at grupo ko tong lahat na nandito. Hindi ibibigay sa inyo ng madali ang gusto nyo kasi gusto din niya ng ibang tao. Hindi lang ikaw ang may gusto niya. Kaya para sa akin, create your new alter ego. Kalimutan mo na yung old na ikaw, pangalanan mong bago yung alter ego mo, lagyan mo lahat ng skills na gusto mo, tanggalin mo lahat ng hindi mo gustong ugali mo, ikaw na yun bago ikaw. Kaya pangalanan nyo ng bago para nagre-remind sa inyo lagi kung sino kayo. Kobe Bryant, sino ang alter ego niya? Black Mamba. Si Beyonce, pag nagpe-perform siya, nakalimutan pa, nakakilala niya. Kilala niyo yung alter ego ni Beyonce? Walang nakalimutan na yung pangalan niya, yung alter ego siya. Okay, anyway, tapusin mo na po tayo dito. Ito, this to create productivity sa inyo. Para hindi kayo magka-create ng confusion. Kotahan nyo lang ang sarili nyo kasi lalo pag nag-network, wala kasing amo tayo eh. Walang nagbabantay. Minsan, nagsasabi ka, 1 year na ako, bakit walang nangyayari sa akin? Pero sa totoo lang, yung trinabaho mo, baka 1 linggo lang. 1 year kang member, pero 1 linggo kayo nagtrabaho. Kaya dito, mas maganda, meron kang kausap. Isang araw, ilan? 5. Kung ano yung medyo madali pa lang sa'yo. Sa mga matatagal na, at least kaya mag-10, mag-15. Sa bago, kahit 5. Kung hindi mo pa kaya, kahit 3. Meron kang 3 conversation, may pinapalo up ka, may monitoring ka. At hindi pwedeng hindi mo magagawa. Why? May 3 ka dapat kausap araw-araw. Tapos okay lang sa'yo nang hindi mo nagagawa. Ano tinuturo mo sa sarili mo? You're teaching yourself na hindi ka magbabago. Bakit? Ikaw mismo hindi ka nagiging honest sa sarili mo. That's why ako pinakagusto ko lagi tinuturo. You have the word of honor at meron kang dapat na tinatawag na nagsasabi ka ng totoo. Kasi pag hindi mo siya gagawin, you will never grow. Sige, ilakuhin mo sarili mo. Sabi mo, 5 kang kakausapin. 3, 2 ang kinakausap mo. Tingin mo ba walang epekto yan sa'yo? May effect yan. Subliminally sa'yo na parang mahina ka, hindi mo kaya. Kaya kung meron dapat ipuprove ka na magaling ka, hindi sa ibang tao, kundi kanino? Kung meron dapat unang maniniwala sa'yo, ikaw yun, hindi ibang tao. Clear? Yes. Kaya you need to be honest sa sarili mo kung anong sinabi mong gagawin mo, gagawin mo. That is the reason bakit napakahigpit ko pagdating sa pag-monitor kasi
How do you expect to change your life without changing you? Kung sino ka ngayon, it is the results ng ugali na ginagawa mo. Then if you want to change the results that you have, you need to change yung ginagawa mo at kung sino po kayo. Walang totoong taong mahina. May mga tao lang na naniniwalang mahina sila. Ngayon, pwede po bang basahin natin ito sabay-sabay? Okay? 1, 2, 3, go! You are now ready to connect. Confidence to start. Progress over perfection. Courage to connect. Courage to build value. Commitment to grow. Experience builds mastery. Tandaan niyo po, lahat ng hinahangaan niyo, nagsimula din po sila sa hindi po sila marunong. They just choose na ituloy nila yung journey nila. Tinuloy-tuloy, in-appreciate nila yung progress, in-appreciate nila yung experience, in-appreciate nila. Nabubulol lang. In-appreciate nila yung pag-carry nila ng value. Now, para po sa akin, it's too early ang laban ngayon dito sa Ascendra. Hindi pa natin alam kung sino magiging icon. Hindi namin alam kung nandito na ba sa kwartong to, o nasa labas ng kwartong to, o nasa ibang lugar. Nasaan ba yung susunod na magiging icon ng Ascendra? Dito! Alam niyo po ba, kausapin niyo sarili niyo sa salamin. Kasi yun po yung access niyo sa multiverse. Kausapin nyo at sabihan nyo, bilisan nyo, gumaling ako. Sabihin mo lahat ng magaganda, kausapin mo yung salamin mo. Mas mabilis yung attraction pag nakaharap ka sa salamin. Now, tinuro ko sa atin, you need to ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Ang sabi, pag hiningi mo, ibibigay. Nagkakataon lang, we have more than 6,000 wishes a day. Kaya nagkakaroon ng confusion ka, akala mo hindi sa'yo binibigay yung gusto mo, hindi mo lang kasi pinoprove na yun ang gusto mo. Paano maniniwala na gusto mo maging successful sa Ascendra na pag ini-invite ka ng apply pumunta sa office, nakasimangot ka? Ay, training na naman. Alam ko na yan. Paano mo papatunayan na gusto mo ginagawa mo nung nag-present ka? Hindi naman to sasali. Katulad to kahapon, ganito. If naniniwala ka, kahit isang tao kausap mo, dapat ramdam mo, ito yung kausap mo na pag nag-talk ka sa Philippine Arena, nag-talk ka sa MOA, ganun kagigil ka kumausap ng tao. Paano mo prove na gusto mo? Late ka gumising. Alam niyo po ba, if you really love what you do, hindi mo kailangan ng alarm clock para gumising. Ginigising ka ng pangarap mo. Hindi niyo po mo ba nasubukan? Mas nauna pang gumising yung utak mo kaysa sa alarm clock kasi gustong-gusto mo ginagawa mo. If you love someone, hindi mo kailangan ng kompletong tulog. Pansinin mo, pag love mo isang tao, ultimo utot mabango. Diba, pag umutot yung crush mo, okay lang, ganda na eh, cute. Healthy yan. Kasi love mo yung kausap mo. Then, paano mo prove na love mo ang Ascendra kung sa isang araw, halos isang oras mo lang ginagawa? Kaya, nasa sa inyo po ang sagot. At yung sagot na yan, nandito po ba magiging top earner? Yes! Hindi po yung sagot ng isang tanong. Sagot yan, every minuto mong nabubuhay at ginagawa ito. Kaya pa rin magsabihin, na love mong Ascendra, tapos umihilog na yung tiyan. Kaya po bang sabihin, magiging top earner ako, tapos wala ka ng pambayad sa tinitirhan mo. Sabi ni McGregor, it's easy for us to think positive when everything that is happening to us is positive. The real question is, can you still think and feel positive when everything that is happening to you is wrong?
gutom na ka na. Pinapalayas ka na sa tinitirahan mo. Yung nag-iisa mo na lang downline, hindi na nagre-reply sa'yo. Kaya pa kaya? Yes. Sasabihin mo pa kaya? Yayaman ako icon! Kaya niyo pa kaya gawin niyo? Yes. Yes. Lahat ng successful, meron silang stage sa life nila ngayon. Anong pinagkaiba nila sa naging successful at sa hindi? Tinuloy lang nila. And para po sa akin, you will never reach yung gusto nyo kung hindi ka pa makakarating doon. Kailangan nyo mauna makarating doon bago siya mangyari physical. Kung alam nyo magiging top earner po kayo, dapat ngayon pa lang naramdam nyo na magiging top earner kayo. Tuwing pumapasok kayo dito sa pinto, hindi ikaw yung pumapasok. Pumapasok yung icon ng Ascendra. Tuwing bumibili ka dyan sa office, hindi bumibili ikaw. Bumibili yung susunod na icon ng industriya. Pag natutulog ka, magbalig man yan, magsahig man yan, hindi natutulog ikaw. Ang natutulog yung nasa kutso na sobrang lambo na pinakamagiging icon ng industriya. Pag pagod na hindi ka pagod. Lalo kang nangigigil, lalo kang nai-inspire. Kasi sino ka? Ikaw yung top earner. Ang labanan dito, sino yung mga ngarap ng tuloy-tuloy at hindi niya bibitawan yung pangarap. Sino dito ang hahataw ng tuloy-tuloy na habang humahataw siya, ang pahinga na niya ang Ascendra. You need to make this your way of life. Tatapusin ko po itong kwentong to. Itong topic ko sa isang kwento. May isang lalaki na gustong-gusto yumaman. May mentor siya, sabi niya, mentor, pwede po ba akong magpaturo? Gusto ko pong maging successful sa life. Paano po ba ako magiging successful? Sabi ng mentor niya, bukas, alas 5 ng umaga, pumunta ka sa dagat, doon tayo magkita. At magsuot ka na naka-coat ka, nakatay ka, naka-formal kang attire. Di, anong sagot niya? Yes, kasi gusto niya eh. Di pumunta siya doon, aga-aga, hindi niya naiintindihan pumunta siya. Alas 5 nandun siya, naka-formal siya. Sabi niya, mentor, ano nang gagawin natin? Halika, sumunod ka sa akin. Eh yung mentor niya, naka-short, naka-paa, naka-t-shirt. Sunod ka sa akin, pumunta sila sa dagat. Eh, naunahin pa niya pumunta kasi nga, nakabalat siya, naka-formal siya. Sabi niya, mentor, ba't ako pupunta niya? Anong sagot ng mentor? Akala ko ba gusto mo maging successful? Pamilya? Di ba sinabi niya rin gusto niya maging successful? Tapos nang pinapagawasan niya dapat gawin, ang dami mong tanong. Now, dumiretso sila sa dagat. Pag diretso nila sa dagat, hanggang nandito na yung tubig. Sabi nung mentee, mentor, anong gagawin natin? Sabi niya, sundin mo na. Sundin mo yung pinapagawa. Hinawakan niya yung ulo. Nilublog ng mentor yung ulo sa dagat. 10 seconds. 20 seconds. 30 seconds. 40 seconds. Ano na kaya tingin nyo yung reaction ng mentee? Diba? Ano yung iniisip nung mentee habang nasa ilalim siya ng dagat? Iniisip ba niya yung birthday niya? Iniisip ba niya yung kaaway niya? Iniisip ba niya yung problema niya? Anong iniisip niya? Ano po yun? Pwede ba sa survey, anong pinaka-isa na iniisip mo na kailangan mo? Ano yun? Kailangan mo ng hangin.
success. Ang success. Hindi kumpleto buhay mo kung hindi yun ang hahanapin mo. Now, kung hindi ka nag-a-ascendra araw-araw, pag malungkot ka, anong ginagawa mo dapat? Pag masaya ka, anong dapat ginagawa mo? Pag wala ka sa mood, anong dapat ginagawa mo? Pag ayaw na ayaw mo na, anong dapat ginagawa mo? Ibig sabihin, kahit anong ginagawa mo, kung ascendra at ascendra at ascendra, ang iniisip mo, for sure, malayong malayo ang mararating ninyo. You need to understand, kailangan mo i-prove sa nasa taas na deserve mo yung gusto mong sitwasyon. And hindi mo yan mapuprove kung iyakin ka. Dapat habang nasasaktan ka, lalo kang tumatapa. Dapat habang dinadawtan ka, lalo kang gumagalaw. Dapat habang lalong maraming walang naniniwala sa iyo, merong naniniwala sa iyo na sarili mo na alam mo, kung hindi man nagagawa ng ibang tao, kaya-kaya mo siyang magawa. Kaya ang tanong ko po sa inyo, wala pa pong nag-break ng 7 figures a month sa Ascendra. Sino sa inyo ang mag-break ng unang distributor nakikita ng 7 figures sa loob lang ng isang buwan? Pwede niyong sabihin, imposible. Pwede niyong sabihin, hindi ko kaya. Pero babalik tayo doon. Paano ka papalakpakan kung ang kaya mong gawin, kaya lang gawin ng ordinary tao? Kaya ang isang bagay humihirap kasi iniisip mong mahirap. Kaya ang isang bagay nagiging madali kasi iniisip mong madali. Our reality is just an illusion. Tandaan mo, noon yung kinikita mo, feeling mo hindi mo rin naman kaya kitain. Pero ngayon nagawa mo. Then what's stopping you to earn more? Kaya sa akin, I'm challenging lahat po na nandito ngayon. Para po sa akin, ang pinaka-puputok na network, yung pinaka-consistent. Yung pinaka-naniniwala sila sa sarili po nila. Kaya sa akin, ito po, dito tayo magtatapos. The market is waiting, your dreams are pending. Para po sa akin, we are here to level up the industry. We are here to level up the industry. Tayo yung magpapatunay na pwedeng mapagsabay na kumikita kayo ng malaki, na marami tayong time sa family natin. Kumikita tayo ng malaki, may peace of mind tayo. Kasi, tanungin niyo ako bakit kayo kikita ng malaki sa Ascendra. Wala man lang kayo kay NRAG. Tanungin niyo ako bakit kayo kikita ng malaki sa Ascendra. Kasi hindi niyo lang ito laban. Laban natin lahat. Guys, parang pelikula ang mundo. Malalaman niyo may sign na nandun na kayo sa success. Pag nakaka-create na kayo ng music sa tenga nyo, kahit wala kayong music na narinig. Habang humahataw ka, naririnig mo yung background ng sarili mo na alam mo, pag ikaw na ginawa ng video, ito yung video gagawin mo. Habang naglalakad ka, nag-visualize mo sa sarili mo yung paano ka maglakad, paano ka mag-talk, paano ka i-interview, paano ka nagiging cash, paano ka sumasakay sa kotse, paano mo binabago buhay ng magulang mo. Paano mo sinabi sa magulang mo, Mama, Papa, ito na po yung anak nyo. I'm so proud na kayo ang naging magulang ko kasi dahil sa inyo, kaya nagbago buhay. Guys, mas nananalo sa laban pag ang pinupusta mo, hindi lang sarili mo. Kung ang ipupusta mo pagbabago ng pamilya nyo, pagbabago ng mga taong naniniwala sa'yo, at malay mo pati pagbabago ng mentality ng kapwa natin Pilipino. Hindi tayo magkakaroon ng bagong politika, ng bagong gobyerno kung hindi rin tayo magbabagong butante. Kung gusto natin ang pagbabago, it will always start from us. Sa mga matatagal na sa industriya, we love the industry so much. Hindi natin ito malilevel up kung hindi rin tayo magbabago. Lahat tayo, magbago tayo for good, and malay mo, sa laging ang sinasabi natin, ang Ascendra, hindi po ito tinayo para makipag-compete sa iba't ibang networking company na nag-i-exist.
We are here to level up the industry. We are here to level up yung mentality ng mga distributor. Kaya para po sa akin, sino po dito ang naniniwala na kayo po ang part ng pagbabago ng industriya ng MLM sa Pilipinas? Sino po sa inyo ang naniniwala na within this year, huwag na tayo mangarap next year, tagal-tagal pa, sino po sa inyo ang naniniwala na within this year, magkakaroon na po kayo ng sasakyan nyo? Sino po sa inyo ang naniniwala na within this year, haharap ka sa salamin at sasabihin mo, proud na proud na proud na proud ako sa'yo. Para po sa akin, gusto ko lang mong sabihin po sa inyo lahat na tanggap na po namin na magkakaroon kami ng sobrang daming trabaho this year. Sa pagbubukas natin sa Cebu, pagbubukas natin sa Mindanao, at pagbubukas na natin sa iba't ibang part, tanggap na namin po yun. Kaya ihihilingin lang po namin sa inyo, kaya ba this year, itodo mo na lahat ng kaya mo ito? Ilabas mo na yung sipag mo kasi magaling ka po ba? Mayaman ka po ba? Ikaw ba ang puputol ng sumpa ng kahirapan sa pamilya mo? Sino po kayo? Sino po kayo? Kaya sa akin, dapat wala pong top earner na iyakin. Dapat kung iiyak ka, hindi sa lungkot, iiyak ka kasi nakuha mo na yung gusto mo na matagal na pangarap sa buhay mo. Nakuha mo. Kaya para sa akin, ngayon pala, congratulations po sa lahat. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento mo naman ang kinikwento mo dito. Again, this is Joseph Dave. Thank you po.